ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. VGATIN Radio. Sa VGATIN, bigatin ka talaga! With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. Good morning! It's the weekend! VGATIN sa Radio Inquirer 990 AM. Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress and slash. 10:06, welcome po sa, hindi ko masabi GMI. VGATIN dito po sa Radio Inquirer 990 AM. Of course, Sabado, July 5. First Sabado tayo. Oh, happy birthday sa mga may birthday. Oh, ito, meron dito eh. O, yan, meron ba? Rafi and Raisin Ramos. Yan. Eh, saka kay Ma'am Arnie, bati na rin natin. Oh, malapit na. Oh. Malapit na ba? Tapos na. Kasi may sakit lang. Hindi ko naramdaman. Hindi ko naramdaman. Malam ko nakikinig ka, paramdam ka raw. Pagaling ka. Pagaling ka. Yes. Happy birthday. At syempre sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday today, or kaya mga anniversaries, yan, maligayang araw sa inyo. Sabado po, nako mga bigatin po, mga bisita namin this morning. Mga pangalan pa lang talaga, bigatin. Yes. Yan. Oh. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Unang-una, papakilala ho natin ang event coordinator. Isa hong, ano tawag sa kanya? Evangelist. Yes. May Bible siya sarili. Yan. Open source evangelist. Yan. From 8 layers, si Mitch Tabilao. Hi Mitch. Tabilao. Tama ba ako? Yes po, tama yan. Okay. Good morning. Good morning. Sa lahat po na nasa... Ganda ng boses. Evangelist talaga. Kailangan talaga maganda boses. Pastora ba tawag dyan? Pastora. Pwede ba yun? Opo, pastora. Pwede. Nag-guide siya para sa tuwid na daan. Ito, bigatin din. Inventor. Ano to? Ano yung kanyang formula? E squared ba yun? Hindi ko rin alam. Siya na magpapakilala sa sarili niya pero babanggitin ko yung pangalan. Ayan. Albert Einstein. Ay, wow. Yumul. Ayan. Einstein talaga. Ano ba? Albert Yumul. Yes. That's right. Yes. Dapat yung buhok mo, boss. Oo nga eh. Messi dapat. Messi, saka putiin mo pa ng konti. Kayo po ay from? UP. Sulat mo kasi hindi ko mabasa eh. Oo nga eh. Kala ko, UP Linux. Ano to? Users Group. Yan, Users ba to? Users Group. Users Group. Open source din yan eh. Yan, naglista kasi. Kaya pag-usapan natin ngayon, panay open source. Di ba? Okay. Bitcoin, open source din yun eh. Sige, yung isa pa nating guest, pakilala mo. Ikaw na lang. Siyempre, sino pa? Ang pinakamagandang lalaki, di ba? Ng 8 layers. Ang presidente po ng... Walang iba! Si Sir Merrick po, Mara. Yeah. Magandang umaga po. Salamat sa bigatin sa pag-imbita sa amin dito. Yes. So, kumpleto. O kasi may event ang open source, di ba? Sir, ikaw na nga magbanggit kung kailan ito. Alam ko medyo malayo pa pero maganda paghandaan na rin natin. Oo, bali si 8layer kasi ay isang organisasyon na aktibo na nagpo-promote ng open source. So this year, 3 yung events na gusto naming gawin para magbahagi ng kaalaman sa mga kabataan. Una yung Linux Day. Dito sa Linux Day, pinopromote natin yung iba-ibang klaseng teknolohiya, iba't ibang klaseng Linux para at least ma-familiarize yung mga kabataan sa platform na to. Na gaganapin ito sa UP sa August 23.
Tapos yung pangalawang event natin, yung Software Freedom Day. Ito yung taon-taon na ginaganap natin na gagawin naman namin to sa isla ng Marinduque sa September. Oo. Dadayo kayo. September. Oo, talagang Meron na ba specific date? meron sa September 19 at 20. Ito yung event na to. Talagang ginagawa natin to sa iba-ibang isla ng Pilipinas para marating nga ng ang teknolohiya ng open source sa iba-ibang parte ng lugar sa ating bansa. Pinangangaral nila ang open source. Open source. Tapos yung huling event ay yung tinatawag na yung first na Philippine Open Source Challenge. Ito yung pinakamahaba na hackathon sa Southeast Asia. Okay. Na, ilang taon ba yan, sir? Yan, so sobrang tagal. 60 hours namin 60 siyang hours. gagawin na Okay. this Ilang time taon din? 60 hours. mas pinili namin na na magkaroon ng collaboration yung mga kabataan sa paggawa ng isang software na magagamit ng bansa. Ganun ba. Para sa bayan pa Hindi, rin. para naman maintindihan ng mga nakikinig. Ano ba yung Linux? Yan. Yan. Ako na Sino rin ba? ba? Na rin. Sige, Sino sige. ba pwede magpaliwanag? Baka may ano yan? Ano mo pangalan ng tao yan, di ba? Oo. Diyan Galing yan kinuha. sa pangalan kinuha ng yung Siguro mga pwede software. kaming magbigay ng kanya-kanyang kuro-kuro. Pero ang Linux kasi para sa akin ay isa siyang operating system Oo. na alternatibo o ngayon ay isa na siyang major. Yung Ubuntu yan. Ubuntu, Yan. tas yung Kahel OS na Kahel OS na ginawa ginawa namin niyo. para sa mga Pilipino Oo. na ginagamit para at least magawa mo yung mga Na trabaho walang productivity bayad. na walang bayad. Yun ang Meron ba maganda tayong open source na may bayad? Ang open source kasi mas nababayaran siya in terms of yung mga serbisyo Serbisyo. Oo, yung pag-install mo, yung pagtitraining. Yan yung sinasabi ganun. na yung yung may mga tao bang pwede mong paggawain na walang bayad. Ito yun. Libre. Ito yung sinasabi na nag-google sila ng panahon ng talento nila na pag-iisip nila lahat para maagawa ako kaya mag-edit na isang open source. Pero contribution lang ang ginagawa nila. Walang kapalit na pera. Parang ginagawa mo rin. Minsan sa bayan. sa bayan. Oh. Minsan. Minsan, Oo. oh. Hindi, pero okay yun. Diba? Ito ginagawa nating programa, parang open source kahit sino, kahit sa kabila ka, kahit saan ka, basta about technology. Saka Welcome kahit dito. on telco ka, basta pasok ka, di ba? Yun nga lang, syempre, hindi naman lahat ma-accommodate natin kasi isang oras lang yung programa natin. I-schedule naman natin. Diba? Katulad niya, kaya ni-schedule ko na yung kagad. Baka mamaya, balang bandang August, hindi ko kagad kayo ma-accommodate na. Busy na sila sa pag-evangelize. Evangelize. Diba? Sige, si Albert. Sige, ano ba yung sabihin mo nga yung grupo nyo na Yung sa grupo UP namin. Yung UP Linux Users Group, ang tinatanghal yung pagre-representa sa mga estudyante, lalo na nasa UP, yung kahalagahan ng open software sa kanilang mga research at sa mga studies. Sigurado at mga taga-UP lang yan. Ay, hindi naman. Hindi naman. Para sa lahat ng kabataan na interesadong matuto ng open software. Okay. Open siya sa Kaya lang, ano lang siya, sa UP siya nagsimula, ganun ba? O yung mga coordinator, karamihan taga-UP? lahat ng miyembro ay taga-UP lang. Doon nagmula. IT. IT support. Mga engineering students and physics. Pero lahat welcome. Lahat naman welcome. Sa UP, advocacy. ITC ba yan? Sa UP? ITDC. ITDC? May mga members kami na part ng... Walang Yan ba yung Asian kila dyan, professor, Peria, ganun? Sir Perry. Yeah. Doon ba yun? Okay. At least dito walang hazing. Oo, walang case. Walang Dito, Pasing ka ng Linux. Oo. Masaya ka pa. Masaya. magko-code ka lang maghapon, magdamag. Yun na yung hazing. Pero karamihan na magagaling na na developers halos karamihan galing sa UP. Oo naman. Hindi na siya nagsalita. Oo na lang siya. Ano yung mga isang grupo nyo, di ba? Ano yung, kunyari, tagalabas ka, okay lang. Okay lang di maki-join sa inyo ba? Basta Yung mga nakikisa ka po sa advocacy. Nanako ng idea. Salita tayo. May mga hackathons din ba kayo na ginagawa? Opo, may mga projects naman kami. Kami nag-handle ng UP election. Kami gumawa ng software na ginagamit sa halalan. Then, halalan ng buong UP system. Buong UP. Then, pinaplano rin po namin siyang dalhin sa nationwide elections, yung mga software na dinevelop namin. Kasi, nanalo na siya ng sa ibang bansa, Southeast Asia. Tapos,
recognized na wala siya. bang dagdag bawas diyan sa election? Wala bang Wala naman pong dagdag Hindi ba bawas. ma-hack? Hindi ba Yun po yung research din namin about safeguards, may mga ganun ba yan? cryptology, Ayan. yung data security ng mga software na dinedevelop namin. pagka pinadadala ba yan, naka-hash ba yan? Naka-ballot box din. Hindi yung pagka I mean, 'di ba pagka yung through internet lang pinadala yung data. May ganun ba kayo? Meron naman po kaming mga algorithm na nagsisecure na secure talaga yung pag-pass ng information at data. Hindi na natin kinakailangan ng magbayad pa ng billion pagka election. Yung technology natin, di ba galing na sa Sir Merrick, kung open source lang, kayang-kaya. mas maganda open source yung sa Smartmatic ba? Open source ba? Hindi po, may bayad yun, Oracle. Yung sa Smartmatic, yung platform, nung pinakita dati yung PICOS ay isang Linux yun, ngunit hindi nila hinahayaan ipakita yung source Sila lang code. Source code. Mas maganda kasi nakikita no? Oo, kasi pagka-election, naghahalal ka ng parang leader ng ating bayan. So, napakahalaga ng security. Pero kaya na ng Pilipino. Ibig sabihin, kaya natin gumawa yung sarili natin. Isang software. Ang paggawa naman pagdating sa mga Pinoy ay may kakayanan. Kayang-kaya. Ang issue rito ay political. Ang issue rito ay connectivity. Na yan ang kailangan nating tawirin. Dapat nagkakaisang Pilipino pa rin. Bukod sa software. Kung sa galing lang, kayang-kaya i-secure yan. No? Hindi na kinakailangan magbayad ng billion-billion, no? Hindi na kung gagamitin natin ang mga talento ng mga Pilipino. 1,000 talento nga lang din ng mga developers. 'Di ba? Maraming software na magagawa na pakikinabangan ng bayan. Tapos open source pa. Oo. 'Di ba? Libre. O si Mitch naman, tanongin naman, ano mang ginagawa ng isang babaeng maganda? Paano ka nag-evangelize? Ano gusto kong tanongin? Ikaw ba yung nagtatayo may pulpito ka ba? Meron kang rostrum at nangangaral ka ron? May kulto ka ba? Hindi naman. Sobra naman. Nami-misinterpret nga po ng kulto yan eh. Pero po talaga, si Sir Merrick po kasi nagbigay sa akin ng open source evangelist. Okay. What we do is, we talk with different kinds of people, companies, schools, and different organizations when it comes to open source technology. Tapos, kinakausap nila sila na makibahagi at makisama dun sa mga advocacy ang ginagawa namin. So, tulad po nito, si 8Layer ay nakipag-collaborate with Unplug UP to make a event, we call it Linux Day, August 23. Kasi po, birthday po kasi to ni Linux, August 23. So, yon, collaboration po siya. Tapos sa mismong Linux Day po namin, mag-i-invite po kami ng iba-ibang schools, mag-i-invite po kami ng iba-ibang mga SMEs, LGUs to be part of it. So, parang isa siyang event na parang pukaw kumbaga sa mga sa mga tao na there is an open source. This is for LGU, for students, and also for all small and medium enterprise owners. Bali, ilang years ka na naging event coordinator sa mga ganito? Actually, I'm an event coordinator po kasi sa school. Sa school. So, school mo, ma'am? I'm from PUP. Sabi ko lang ba mukha eh. Bakit naman sobrang? Pag-evangelista sereno. Para may pagka-aktivista na aktivista sa ngalan ng teknolohiya. Evangelist. Yes, very much. Diba? Yun eh. Aktivista ka, active ka. Aktivista. Hindi, nabanggit niya kanina mga LGU eh. Oo. Usually pagka LGU, mga mayors, Santa Mesa ka ba? Santa Mesa, sir. Kinagjiyan. Apa. Usually pag LGU yung kausap, mahirap pagka walang perang involved eh. Totoo yan. Totoo yata. Gusto nila lagi merong merong kahit paano. May libre ito, paano? Libre naman po ito para sa lahat. Yun na nga, kaya nga tinatanggihan libre minsan eh. Gusto kasi nila merong, alam mo na. Kasi pagka may presyo, may pera. Paano si Eddie? Sino Eddie, sir? Eddie ako. May kapatid libre pa si naman Eddie, po si siya Patty. Sino Patty? Pati ako. Usually ganon. Ang hirap sa gobyerno eh. Ano ba yung mga open source na sa ngayon na meron na sa Merrick na pwedeng pakinabangan ngayon ng gobyerno? Meron ba? Yung Linux, alam ko, open source yan, di ba? Pwede nilang pakinabangan yan. Sa LGU kasi, kunyari, pag pinag-uusapan ng sangay na yun ng gobyerno, medyo special kasi ang kanilang proseso. Kasi kami bilang 8Layer, nung pinupuntahan namin yung mga LGUs, kinukwento nila nung kanilang kahit sa business permit, yung real property tax. So sa tingin ko wala pa na na sushoot sa panglasang Pilipino sa gobyerno. Kaya pero ang maganda naman ay marami namang mga developers na willing gawin iyon, ngunit kailangan lang ibahagi ng ating mga sangay nga ng gobyerno na
kwento yung kanilang mga unique na proseso. Meron kasi yan sa iba't ibang cities. Meron na silang kanya-kanya. Ayun ang problema. Hindi pare-pareho. Kaya ang nagiging silbi ng open source sa gobyerno ay hindi yung pinaka-core na ginagampanan ng ano, kung hindi mga parang ang tawag doon, mga support na application like yung mga productivity suite, ng open office, LibreOffice, yan ang mga magagandang bagay na pwedeng tumulong sa gobyerno. Kasi kung meron nga open source na tungkol diyan sa ano ng mga taxes, di ba? Na standard lang, open source isa lang, isang software lang na pag-iisipan ng magagaling at marami mga developers. Mga pantas, ano? Di ba? Mga ganun, mga henyo, di ba? Ibig sabihin, pagkatinignan, yan na lang gamitin natin pagkaisahan, di ba? Para at least masasabi nila at talaga yung pera dyan hindi mo makukuha. Pagka nag-ano ka dito sa system na to, hindi mo yan madadaya kasi alam nung tao, maraming tumitingin na secure dyan, saka alam nila kung paano iahak yan, natatakpan na nila kagad. Na hindi mo, kahit na mayor ka, kahit na ano ka pa, matitrace eh. Kung gagawa ka ng kalokohan. Hindi, wala dapat sa kamay ng mayor yung sige, palitan mo yung database niyan. Yeah. 'Di ba? Pwede. Oo, dapat ganyan. Kasi actually pwede naman palitan eh. Kung gugustuhin mo. 'Di ba? Kunya, merong resibo na ganito kahit na sabihin mong dumaan pa sa computer. Pagka gusto mo siyang galawin, i-edit yan, 'di ba? Hindi mo siya may edit, sa back end mo siya i-edit. Palitan mo, bayad na yan. Wala nang wala nang kaso yan. Malinis ka na, hindi ka na kriminal. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Pwede, pero pagka sa open source kasi mache-check kung may ganun nga. 'Di ba? Saka kung maraming tumitingin, maraming nagche-check, alam niya kung ano yung mga datas na nawawala, kung naggalaw, 'di ba? Maraming nagbabantay. Kung 'di ba, yung audit trail na sinasabi, ibig sabihin, pag pumasok ka, malalaman kung parang pumasok ka. Parang last week, yung pinag-usapan natin. Sa Bitcoin. Ganun yun. Kaya nga, maraming nagbabantay sa Bitcoin. Sila McCoy naging guest namin last week. Napag-usapan namin Bitcoin. Na kaya I mean, napag-isipan o kaya in other words, bakit ginamit. Kasi nga, open source, maraming nagsasabi na secure dyan. Hindi siya basta-basta madadagdagan o madadaya kasi lahat may ledger. Teka muna, bakit daw tinawag na 8-layer? Yan. Yung aming bang kumpanya. Bakit tinawag sa IT kasi may tinatawag na 7-layer OSI. So, doon namin binase ang aming pangalan, yung na nakikita namin na pag pinag-aralan yung 7-layer OSI, wala rong tao. No, dinagdagan namin ng isang layer para yun na mag-represent sa tao. Na yun, naging cycle siya ng mga protocols, hardware, software at tao. Yung 8-layer ngayon ng tao ron. So, siyempre yung 8, diba? Infinite eh. Infinity, diba? Bali, ginawa niyo na to last year, diba? Ay, taon-taon namin itong ginagawa. How many years na ba natin ginagawa? Mula noong 2008, sinistart namin ng Software Freedom. Pero bago pa magkaroon ng 8-layer, talagang nagtuturo na kami sa community ng mga libreng softwares, ng open source. Doon sa grupo nyo, mga ilan ba yung karamihan active sa open source? Ang lahat ay advocate sa 8-layer. Ngunit mas pinipili namin na makipag-collaborate sa ibang grupo para mas maging malaki yung reach natin sa mga kabataan at magkaroon din ng ibang knowledge na maririnig yung mga kabataan tungkol sa open source. Sige, speaking of kabataan, si Albert, yeah. 'Di ba? Alam ko naman kabataan ka pa. Kapusukan 'yan sa teknolohiya. Seryoso pa, 'di ba? Kapusukan. Iba yung dating eh. Mapusok ka eh, 'di ba? Kasi mapusok sa trabaho, mapusok sa ano pa man, sa love life, mapusok sa technology, 'di ba? Yung pagiging mapusok mo ngayon, sa sa mga kabataan yan, ano masasabi mo maging mapusok sila sa kanilang pag-aaral? Yeah. Di ba? Tama naman po yan. Yung bilang kabataan naman po. Push natin yan. Push natin. Yes. Yung sa ngayon ba sa grupo nyo? Sige, ano yung karaniwan na ginagawa ng mga miyembro nyo, di ba? Di sa aking age bracket nila. Age bracket. Ilang taon ba pinag-uusapan natin dito? Ilang taon ba?
age bracket namin, patay. Ano naman yan, 17 years old to 26. 26. May 26 pa naman. Pasok pa ba tayo din? Pasok pa sa banga. 40, pasok. 29 lang ako, kumulang lang ako ng 3 taon. Karamihan ba sa inyo, anong gender naman? Lalaki, babae? Wala naman po kaming discrimination against Hindi ko na tinatanong. Pero most of our members, lalaki po. Lalaki. Kasi, IT community naman po karamihan sa panahon ngayon ay kalalaki lang yung mga babae. Alam mo paano mo makikita? Puntang computer shop. Maglalaro puro lalaki. Sila mahilig sa computer. So, yun. Bali, mababae sa grupo nyo, okay. di ba? Ano yung natutulong ng grupo nyo sa mga kabataan natin sa UP? Lalo-lalo na yung mga hindi pa masyadong magagaling, di ba? Tungkol sa mga pagdidevelop, paggagawa ng mga software. Ano ba yung mga naitutulong natin? Ano yung programa natin? Nag-organize po kami ng mga hackathon programs saka mga seminars kung saan nagbibigay kami at naglalatag ng mga trainings kung saan matututo sila ng basic programming, website. Libre yan, may bayad. Libre, walang bayad. Walang bayad. Yan po yung tinatanghal naman kasi ng free open software, yung freedom at saka paging libre. Kanya-kanyang gastos na lang yan. Wala po talagang gastos. Hindi, personal mo. Ibig sabihin, personal na gastos. Siyempre, magtuturo ka, oras mo, pagkain mo. Diba? Ibig sabihin na yun yung pinakatulong mo sa community nyo. Then, nagde-develop din po kami, tumulong din po kami dun sa UP, yung Project NOAA, yung tungkol sa disaster preparedness. Kasama rin po kami sa, pang geolocation, tapos pag-determine ng hazard kapag may bagyo, ganyan. Katulong din kayo. Katulong din po. May ongoing projects ba kayo with the government right now? Natapos na po yung sa partnership namin with data.gov.ph. Okay. Ano naman ginawa natin doon? For halalan naman po siya, halalan purposes. Anong eleksyon? Pwede pa uli sa susunod. Sa susunod. Anong particular nang ginawa nyo doon? Yung sa halalan naman po, parang sa data security, parang... halalan nitong sa government? Ay, hindi po siya national government. Parang research lang po. Research lang. Okay. Hindi pa po siya implemented sa local elections. Tinignan nyo lang kung paano yung... Nagwo-work yung flow system. Ano yung the best way that we can implement electronic and digitized election sa Pilipinas. Okay. Meron bang kayo nakita na pwedeng mandaya? Ayan na. Pwede kung sa pwede. Pero hindi, dalawin natin siya. Sila nag-aral. Sige. Meron naman po. Kaya naman kung kakayanin, pero dapat hindi. Hindi. Meron naman po kung kakayanin. Di ba? Meron naman kung gugustuhin. Meron. May nakita ka. Meron. Dapat may patch. Dapat nakapatch. No? Dapat may patch yan. Sabi nyo na yan. O baka naman ibebenta yung idea na sa mga mga politiko. Kung kinakailangan sa UP ka ba? Apo. O manawagan ka na. Manawagan na. Wag. Hindi, pero mabilis. Gano'ng katagal? May result na. Wala pa po. Ongoing pa rin. Hindi, mabigat kasi hindi yung bilis eh. Mabigat doon yung kung may hack yung data. Iba yung dinideliver, na bilang. Oo, iba yung dinideliver. At least sila, may nakita kayo, di ba? Marami ba? Hindi naman makalampas din po yan sa security na in-implement. Ibig sabihin, taga-check lang kayo. May bantay, sabi nga. May bantay. Kasi minsan yung bantay, pagka hindi mo nakikita. Salakay yan. Wala ka magagawa, di ba? Diba? At least, di ba, yung mga kabataan natin, papasalamat tayo. Meron silang kanyang klase ng community. Mga ilan ba kayo? Mga 3 sa grupo? 3. Mga magit 50. Ang dami, Hindi, pagsisimula yan dyan, sa kabataan naman talaga. Nagtuturo, pwede kayo magturo? Nagtuturo po kami sa, lagi po kaming may mga projects na magtuturo ng website making sa mga... Saan? Sa mga institute po sa UP, mga department na gusto magkaroon ng website nila. Ganun. May bayad kasi may bayad yun. May bayad nga eh. Source din po ng pondo namin para source ng pondo. Implement kami ng programs na libre para sa mga kabataan. Kung may PDAF lang ako, sasagutin ko na yun. Ganun talaga eh. Ganun ba? Ikaw naman, Mitch, gaano ba kahirap magkaroon ng ng isang event tulad niyan, ang tagal ng ilang buwan ba? Ilang buwan ba yung preparation niyan, Sir Eric? Mahigit 6 na buwan din kasi kailangan yung mga sponsors, speakers, lahat yan kailangan maka-coordinate ng tama. Siya bali nagko-coordinate ngayon. Si Mitch ang ating coordinator para sa ngayong taong event nga na to. Medyo tiyagaan lang po talaga siya. Pero yun, okay naman po. Tulad po nung sa Software Freedom Day namin, this will be on September 19 and 20 sa Marinduque. Pumunta na po kami sa kanila doon at bumisita.
supportive naman po sina mayor, yung governor, at saka yung congressman. And they're very welcome. At saka, gustong-gusto nila po yung idea to bring technology to them. So, yun naman po yung pinakamagandang purpose namin is parang i-collaborate namin yung mga community tulad ng Kabisig ng Kalahi. Sasama po sila doon for feeding program. We also talk to the Rotary Club of Marinduque na they're very much welcome to coordinate with the SMEs, LGUs there. Tapos naman po dun sa mga estudyante, kausap na naman po namin yung Marinduque State College, yung president po nila doon, yung vice, and all the dean and chairperson po ng when it comes to IT. And they're very, sobrang bait po sila, and they love the idea nga po na we'll bring free and open source software doon. Kasi parang nakita nila yung ganda po ng proyekto po eh. If we're talking about free and open source software, sabi nila, ay, ma-access po pala namin ito, ganon. Mas madaming matututunan at saka maraming knowledge collaboration po talaga mangyayari doon. Tapos, yun po, yung community po talaga namin, iisa po namin siya. Kasi LGUs, government, school, and all. So, yun yung pinakamaganda sa ginagawa po namin. Bali, 3 yan, di ba, Sir Merrick? Oo, 3 bali event natin nga ngayon. Oh, yung sa August? Yung Linux Day, sa August 23. Okay. Yung Software Freedom Day, ito yung sa September 19-20 nga. At saka sa December, ito yung Open Source Challenge. Tulad po dun sa Philippine Open Source Challenge po natin, kapartner po namin dun yung datagov.ph, tulad po ng Unplug, naging partner din nila. And they're opening the government data para gamitin sa hackathon po ng mga estudyante. Tapos yung pinakamaganda po dito, i-open source po namin yung mga code ng mga bata. Pag in-open source po namin yun, lahat po matututo doon sa mga ginawa nila. Napakagaling, di ba? Magiging open source siya. Bali, yung mga, di ba may hackathon? Ano yung mga qualifications natin? Meron ba na kung paano mag-register? Yung registration, ngayon ay mag-up pa kasi kami ng website, pero ngayon ay kino-coordinate lang kay Mitch, tawag sa office, yung mga eskwelahan, mga bata. Oo, nationwide. Na-encourage nga namin na lahat ng kabataan, mga estudyante na marunong mag-program, lalo't mahalaga sa kanila ang pagbabahagi at kabuluhan para sa bayan, ay talagang ini-invite natin sa event na ito. So, ganun muna yung mekanismo ngayon na kukontak sila sa office o yung mga pinopost namin sa aming mga social network account. Tapos, mula doon, kukunin namin yung mga pangalan nila para at least marehistro doon sa event na yon. May age ba? Ang nyo more or less? Ang invited po namin dito, we have students tapos professionals po this hackathon. Tapos, may mga levels ba? Opo, may mga levels po siya. Bale, 2 division siya for students and saka for professionals. So yung mga, dun po sa buong grupo nun, dapat po merong magaling mag-program, magaling sa sales, saka magaling sa creatives. So yun yung yung pinaka-core ng group so that they can make an application na kailangan talaga sa society. So it's either on health, or sa community, ibibigay po yun ng ng datagov.ph. Yung last year ba, yung last year natin na Software Freedom, meron nagkaroon na ba na tayo ng ganyan hackathon? Wala tayo nun. Ay, may mga hackathon na ginagawa sa Pilipinas, pero sa 8-layer, ito yung kauna-unahang attempt natin na magkaroon ng isang malakihang hackathon. Bali, ilang oras siya? 60 hours namin siyang balak gawin ngayon. Okay. Medyo madugo, no? Babalikan ho natin, marami tayong pinag-uusapan. Pwede kayo mag-text 0939-899-3033. Pwede rin po sa aming hotlines 519-1875, 519-1876. Doon sa mga nag-tweet at mga nag-Facebook, Radyo Inquirer 990@yahoo.com. Mamaya babasahin po namin yung mga tanong ho ninyo. 10:33, magbabalik kami. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo.
Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Balita, showbiz, sports, opinyon, serbisyo publiko at iba pa. Lahat ay mababasa mo sa Bandera. Masarap kasama sa almusal, kaya bumili na at gawing bisyo ang Bandera araw-araw. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer, 990 AM. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a VGatin. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. May bibilhin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGatinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta Vigatin, bigatin ka talaga. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, VGatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! Vigatin talaga! There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. 10:36 ang ating oras dito po sa VGatin sa Radyo Inquirer 990 AM. Yung pong mga gustong pumunta ng Boracay, may promo pa rin po ang VGatinDeals.com sa La Carmela de Boracay, located po yan sa Station 2. Murang-mura, 525 pesos ang nakakita niyan. 525 lang ho per person. Limited lang ho yung mga kwarto, kaya tawag agad 945-2568. Pwede rin ho kayong bumisita sa VGatinDeals.com. At ito malapit na sa August 16 and 17. Ano ba tayo ngayon? July na. WebGeek Philippines present the third iteration of its hackathon, DevCap, happening this August 16 to 17, 2014. 2 taon na ho nila itong ginagawa. Yung DevCap has been constantly garnering overwhelming results in terms of participants, in terms of apps developed, with the 62 teams battling out to create the best applications. Ayan, pwede ho kayong mag-join dyan. Malapit na August 16 to 17. At syempre, ito pinag-uusapan natin, Kuyang Ellison, ano? Geeks on a Beach 2014. Gaganapin po ito sa Moulin Peak Resort and Spa sa Mactan sa Cebu on August 21 to 22. Para po sa mga details, visit lang geeksonAbeach.com. Yan. Para makabisita tayo dyan. Pupunta ka ba? Ano? Baka pumunta. Kaya anniversary nga ng misis namin ng misis ko. Huwag ka na pumunta. Kaya anniversary birthday pala. Yan na, nagabulbul na. Yan na sinasabi ko. Mahuhuli ako nito. Huwag ka na magsalita. All air pa natin. Yung mga bisita natin. From 8 players. Ayan, sina Sir Merrick, si Mitch, and of course si Albert. Yan, sige. Punta naman tayo ngayon kay Albert ulit. Bilang estudyante ng UP, di ba? Ano yung sa tingin mo na, siyempre may mga kaibigan ka naman sa ibang schools. Malaki ba yung pagkukulang natin sa pag-aaral ng mga, katulad ng mga software, paggagawa,
Para sa akin po hindi naman kasi hindi lang siya na-centralized. Parang individual na nagde-develop yung mga tao pero kulang ng communication sa isa't isa. Kasi pag community ka kasi mas malaki yung effort na magawa pag tulong-tulong kayo. Meron ba kayo mga partnership with other schools katulad ng schools at katulad ng PUP, UST? Meron naman po. Meron ba kayong mga projects? Tulad ng Software Freedom Day, nag-hold din po kami ng sarili namin ganun last year. So, doon naman po umiikot yung partnership sa ibang school, mga Software Freedom Day po. Mga sa grupo nyo, sa ngayon lang, no? Sa lahat ng community nyo, mga ilan, pati sa ibang schools, para at least malaman natin kung gano'n na ba talaga kalaki yung mga active. Hindi po talaga gano'n kalaki yung group, parang individualized pa rin naman po talaga sila. Ngayon, kung sakali naman ko yung maging mamumuno talaga sa lahat, ano yung mga sa tingin mo na pwedeng itulong pa ng gobyerno? Malam mo, meron nakikinig sa atin na di ba? Kasi isa lang sinasabi. Kung gusto tumulong, tama. Kasi di ba, sabi ko, pinasusulatan nga natin si Senator Bam. Di ba? Kasi gusto namin maging bisita. Kasi siya yung sumusuporta dun sa proposed bill ng startups. Yung para i-waive yung mga taxes, para at least makapagtayo ka ng kumpanya mo. Di ba? Meron pag-waive yun nakalagay. Propose niya 2 years na hindi kasi singilan ng tax. Ano yung sinasabi mo naman na marami na pwedeng itulong? Pwedeng itulong. Magsabi ka lang ng konti. Mga halaga 10 milyon. Siguro po kasi parang kulang pa rin po sa kabataan yung awareness nga nila sa open software para magkaroon sila ng mga events na subsidized talaga ng gobyerno na naglalayo na isulong kung ano yung kahalagahan ng open software. Pati rin po yung mismo sa gobyerno natin kasi sa mga offices, maganda rin po na sana na Linux na rin yung ginagamit nila para hindi na tayo gumagastos ng malaki dun sa pag-maintain ng mga systems nila, di ba? Systems nila, no? Ngayon, iba-iba ba? Oo, iba-iba may bayad. May bayad yun. Ang laki na matitipid. Sabi ko sa'yo, pagka walang bayad, ayaw nila Kaya naman po kung tayo magtitipid. Gusto nga namin may kaya naman yan. Pinakamahal yun ang gusto nila. Operating systems nila, di ba? I-allocate na lang nila yung funds sa ibang mas mahalaga po. Ex-deal na lang, sa edukasyon na lang. Tama po. Wala kang kita ron eh. Wala bang kita? Mahirap nga pagka walang kita. Di ba? Ano ba masasabi mo doon sa mga hindi ko lang masabi kung parte ng gobyerno di ba? Ayoko na maging particular Ibig sabihin, anong sa tingin mo yung pagkukulang? Anong agency ba talaga may kulang na tinatamaan kayo? Na wala naman sa tingin mo na kulang ba na suporta? DOST siguro. Malaki po yung suporta ng DOST po rin po mali ako. Pero maganda nga kasi yung suporta ng DOST kaya lang maliit yung pondo. Hindi, sila rin kasi yung budget nila. Maliit din po kasi yung allocation na binibigay siguro sa DOST. Oo, mas malaki budget ni Di ba meron tayong sino naging bisita natin from DOST? Mun Ibrahim. Ang dami niyang gusto. Ang dami niyang proyekto. Kaya lang kulang nga yung sa budget. Kaya lang sabi nga niya, wala tayong magagawa. Minsan budget. Only do so much. Budget. Yun po talaga. Priority, mali Ganun ba? Sige, bati nga pala yung magandang lalaki. Yung sinabihan kanina ko, maghuhubad daw ako Sino? Si Paulo. O bakit? Nakamonitor Sabi niya, pagbibigyan kita pare. Wag na. Maghubad ako. Problema yan pa. Wala, off-air tayo. Naghubad ako sa patos. Off-air tayo. Off-air tayo sa streaming. Naghubad ako sa patos. Nasira tuloy yung computer namin. Sige, pinagbigyan kita, Paulo. At kanya, nakikinig din nga pala si Ma'am Brenda. Si Ma'am Brenda. Nag-iisang archangel, di ba? Ma'am, good morning. Good morning. At alam kong lalo kang gumaganda. Si Direk Charlie ba nakikinig din? Malamang nakikinig din siya. Iwan nyo kasi. Binabati ko rin, di ba? Si sinama sa Pangasinan si Direk Charlie. Wala, unicorn naman, O, Paulo. Kami ni Charlie pupunta. Sige. Kita-kita na lang tayo. Alam mo yung si Paulo, pare. Napaka-ulirang asawa niya. Naku. Di ba? Ayoko na magsalita. Napakabait. Di ba? Walang ginawa. Mangingilid pa luha ko. Walang ginawa kundi magtrabaho, umuwi ng bahay, di ba? Yan lang. Minsan tumutulong sa paglalabas ang misis. Di ba? Open source din siya Open source din talaga. Mahilig to sa open source, di ba? Yes. Open lagi yan, 24 hours Ayan. Sige. Balik tayo ngayon din sa ating topic. Yung sinasabi nating pondo. Di ba?
na medyo may kakulangan. Di ba? Siguro, political will lang no? Then. Kasi nga merong may mga allotted na pondo nun sa mga hindi naman kinakailangan Hindi, sa DAP ni Pinoy, may napunta ba? Supposedly, marami tayo. Magkano ilang bilyon niya? Hindi, meron kasi mga discretionary funds. Oo. Nasabi ko, kung gusto talaga, walang mapaghugutan, pwedeng i-divert doon. Siguro kinakailangan pa na mas malakas na boses. Hindi naman divert sa open source. Katulad niyan, yung mga operating systems ng mga municipalities, mga cities, ng buo, kaya naman palitan ng open source ng Linux. Kaya yan. Oo. Kasi sa Amazon, mayroon kang option na gumamit ka ng operating system na Linux, which is libre. Mismo Amazon ang gumagamit ng Linux, Saka ibang mga companies na kung saan pwede ka mag-store ng data, ang ginagamit nila, Linux din. Talaga. 'Di ba? Yung iba kasi may bayad. Bakit ka naman kukuha na may bayad kung kaya naman Sa ibang bansa ba ba ginagamit? Si Google po, tsaka si Facebook po, open source po sila. Yung mga developers. Hindi naman natin sinasabi na masama yung may bayad, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na masama yung may bayad. Kaya lang sinasabi kasi natin ganito. Kung may alternative ka naman Kung meron namang alternative na makakakuha ka ng libre, tapos yung magagastos mo sa gobyerno, yung magagastos mo para doon, ilaan mo na lang para doon sa mga truck nyo ng basura. Di ba? Edukasyon sa mga libro ng mga bata. Isa pa kasing problema, nakikita ko, Ellison. Marami mga kongresista natin, ito, excuse my word, matatanda na. Open source. Ano yung open source na yan? Open legs. Di ba? Hindi nila maintindihan. Buti nga nandiyan si Bam, at least naiintindihan niya. Marami hindi alam kung ano yan Ano ba yung Linux na yan? Yun sa bagay. Hindi nila maintindihan, hindi natin sila masisisi ron. Kinakailangan ba ng young blood? Oo. Hindi naman. Kailangan lang may paliwanag mismo sa kanila muna. Mahirap. Yung mga decision makers, kung sila mismo hindi nila maintindihan, paano sila papayag? Sa bagay, siguro. Pero ako tingin ko mahihirapan yatang ipaliwanag, di ba? Mismong ako nga Hindi mo ako ganun katandaan. Minsan, hindi ko pa maintindihan. Kala ko ano yung laman ng open source. Diba? Di lalo na sila, yung mga nauna sa atin. Saka ikaw na rin nagsabi, di ba? Pagka walang gastos, yung iba ganun hindi pwedeng kunin. Totoo yan. Subok na ba yan? Ibig sabihin, ayaw ng gobyerno talaga ng libre. Matagal ako sa Congress nag-cover. Ganun naman talaga But gusto nila mga hard projects. Daan, tulay. Mas malaki kita ron Sa libro, konti lang. Sa Konti. open source, walang libre. Walang kita. Lalo na dyan, wala tayong kikitain. Ganun. Diba? Totoo yan. At least, nandito yung community nyo. Siguro, ay opener na lang dito. Na mayroong paraan may paliwanag para makatipid. Naman, napakahalaga ng pagtitipid. Kinakailangan pa ba ng privilege speech, di ba? Na isang senador? Ewan ko. Kailangan po talaga. Nakailang sono na Pangulo, may narinig ba kayo tungkol sa technology natin? Wala rin alam yun masyado sa technology. Di ba? Sisisihin lang niya lagi nakarang administration. Kaya nga sabi ko kay Earl, sabi ko tumakbo kang sa party list. Di ba? Magtayo kayo ng party list para sa sa about technology. Alam mo sabi ko gano'n. Walang mali siya, pero kung natuloy yung NB and ZTE, paano siguro nabuksan isip nila ron? Kaya lang may involve kasi malaking pera Di ba? Yung mga ganun, mga simpleng lang, hindi nila naiisip. Sa bagay, wala. Politika yan, wala tayong magagawa, di ba? Ngayon, balik tayo dito sa open source natin. Di ba? Sir Merrick, ngayon sa grupo nyo, sa 8 layers, tapos may mga partners din ba kayo na open source din, na ibang community naman? Madami. Isang community lang talaga yan? Si 8 layer ay nagre-representa ng parang grupo ng mga advocates. Pero ang community kasi ay yun nga, sumasama kami kila Firefox, kila Mozilla, 'di ba? Yung grupo nila Ubuntu. Drupal, nila Ubuntu. Na yun yung parang mensahe at binibigay na magandang dulot ng collaboration na pag nagkaisa kayo, mas malaki nga yung nagiging impact sa mga estudyante at mga nais mong target na audience. Tapos yung mabanggit ko, 'di ba kayo sila din sila sa America kasi sila yung gumawa ng kauna-unang operating system ng gawa ng Pinoy. Galing. Yung Kahel OS. Yes. Diba? Yes. Yun nga. Ibig sabihin, kaya ng Pilipino Pero nung suporta binigay ng gobyerno? Wala nga kinindatan kami. Diba? Bibigyan kang plake. Meron ba kayong yung version latest version? Yung last na version namin ay
last year, pero ngayong Linux Day ay nais naming ipakita yung mga bagong version, mga ano yung mga sa Raspberry Pi na Kahel version, mga ganun. Mahirap ba siyang gamitin? Hindi, walang mahirap pagka number one, pag nais mo talaga, kahit mahirap yan, madali sa iyo yan. Kasi iba na nasanay sa kabila, di ba? Yung operating system ng kabila. Ang problema lang naman dyan sa issue ng dali at hirap ay yung hindi kasi ginagamit ng iba, kaya ang tingin nila, ang tawag nga namin doon ay yung mga perception. Akala nila mahirap gamitin. Pero ang Kahel ay gumagamit kami ng GNOME na desktop manager na parang na siyang itsura ng Mac, mas madali sa Windows. So, ganun nakadali. Kumbaga, pag pinag-uusapan nung pagiging user friendliness niya ay wala nang usapin. Yun nga dapat mga ganito. Dapat ang nag-a-advocate dito, gobyerno Tayo unang gagamit para sumunod. Hindi naman kayo nabigyan ng award, di ba? Diba? Sa ibang bansa, may mga nag-recognize nung talent. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas, wala. Kinidatan lang kayo? Ganun nga. Pero kahit isang palakpak, wala? Nung kinausap namin sila, DOST, sila ang dahilan kung bakit naging Tarsier ang mascot ng Kahel OS. Dati kasi Penguin yun. Penguin. So, yun lang nakita kong malaking naitulong na ng gobyerno para sa ating Kahel OS. Ganun ba? Ano ba yung sa tingin mo? Hindi, alam ko naman may kanya-kanya tayong panawagan sa gobyerno. Hindi, ito, sa atin lang, opinion lang naman, di ba? Sa tingin mo, ano yung kulang? Tingin ko, disiplina ng mga politiko ay isang malaking kakulangan para sa paggamit ng mga bagong teknolohiya. Paano nga din kung wala talagang, hindi naman sila ganun kaaral, diba? Kaya kung mapupunan nyo, talagang yung mga advocates, yung communities ay sobrang aktibo na sinusulong yung magagandang bagay kahit hindi sumusuporta. Tingin mo ba kung magkakaroon? Alam mo, like sa congressional inquiry, sa mga hearing, may mga TWG, diba, yung mga technical working group, nag-i-invite sila ng mga katulad nila Sir Merrick. Kahit paano na-explain sa kanila, nabubuksan yung isip. Naalala ko yung title ng song, ano ba yon? Here Comes the Rain Again, di ba? Eurythmics. So, sabi ni Avid Dexterman, good morning, baka akala nila ang Linux ay member ng Eurythmics. Ayun. Ano yung buong pangalan ni Linux? Linus Torvalds. Linux? Hindi Linux. Linus Torvalds. Torvalds. Yun pala ang pinangapangalan niya. Kahit ako, hindi ko rin alam. Basta alam ko, Linux yun. Linux lang, di ba? Yung pala yun. Yung pala yung apelido. Ngayon ko lang nalaman. Diba? Yun ang, at least meron tayong natutunan, di ba? Meron. Kala natin, member ng Eurythmics. Kaya sabi ko sa community natin, kung magkakaisa lang, siguro kailangan ng party list, no? Malaking bagay pag may bosses ang kahit na walang pondo. Oo, kahit ibig sabihin walang kang DAP, 'di ba? At least may bosses. May advocate. Kasi ang tingin ko lang kasi magtutulong ng advocacy. Ang tingin ko kasi napakalaking matitipid ng gobyerno kung magkakaroon talaga ng kanya-kanyang software na centralized. 'Di ba? Kunyari, may ginastos ang isang senador kahit na wala ng ano ba yung sa freedom bill na? FOI, di ba? Kahit wala yon, kung gumagamit ng system na open source, tas open lahat yung titingin lang, yung mag-view lang. Di ba? Pwede yan. Malaking bagay yan. Bukod nga sa matitipid, yung kaalaman nila, mas lalawak. Yun ang magandang bagay. Nasa Malacanang, di ba mahilig naman sa computer? Games nga lang. Nasa Malacanang, mahilig naman sa computer Malamig ba? Computer games. Wii, PSP. Sayang di ba? Imbis na napapakinabangan yung interest niya sa mga ganito. Siguro, kinakailangan nating mag-elect siguro nung mga young blood. Yes. Kailangan din maging solid ang mga kabataan sa pagsulong. Kasi uupo kasi, hindi alam yung pinag-uusapan natin. Di ba? Inabutan nila siguro yung wala pang Friendster. Di ba? Ano yan? Di ba? Eto na lang pumunta ka ng mga police station May computer na inisyo, tinatabi lang nila Mas gusto nila yung makinilya pa rin Ayun na nga. May ganung mindset Ayaw nila ng bagong technology kasi. Kasi mahihirapan. Ayaw nilang mag-adapt. Hindi dapat ganun. Di ba? GQ na nga tayo dapat Oo nga, global mindset, di ba? Global quotient. Quotient, di ba? Yung mindset mo dapat global na, hindi na yung may iwang ka. Siguro sa mga nakaupo ngayon, bihira pa nga yung ganun talaga na. Kasi ito talaga yung sa tingin ko Nandito yung pag-asa talaga
Yes. Hindi yung pag-asa eh. Kasi kung mapapadali mo lahat, mapapabilis lahat. Yes. Hindi ganun kabagal maglabas ng ano man mga dokumento na dapat ilabas sa City Hall. Hindi ka pipila na mahaba. Di ba? Meron tayong system na, queuing system na sa text, di ba? Tignan mo yun. Napakasimple. Nung sa Ateneo, yung pila, di ba? Yung application na ginawa nila. Hindi nila naisip yun na pwede ba lang ganun. Pwede. Kasi di ba magbabayad tayo, kukuha ka number. Tapos titignan mo rin sa monitor. Tagal pa, alis pa ako. Hindi mo alam kung kailan ka. Merong application sila yung ite-text ka. Kung, limbawa, pwede mong iset kung 5 or 3 na lang bago ikaw. Alam mo kung kailan ka babalik sa pila, di ba? Hindi na sasayang. Simple lang, pero, di ba? Yung mga ganun ba? Na simpleng idea, di ba? Pero at least malaki yung impact. Pero hindi napapansin ng gobyerno. Kaya yung grupo na open source, napakalaking bagay niyan na magagawa sa bayan natin. Siguro kinakailangan lang talaga maging guest natin yung mga open-minded na mga politician. Siguro minsan yan tawagin natin sila Mitch. Pagka meron tayong naging bisita, ito paliwanag niyo sa kanila kung bakit importante ito. Ang laki talaga na matitipid Di ba? Kailangan lang sigurado na ng isang malakas na politician na eto, reviewin natin, di ba? Basta may magtutulak Tapos, lang. meron sa inyo sa part ng IT community na mag-explain. Ito yung mga tutulong yan. Kung may open source naman, handa naman na magbigay ng oras kung paano gawin yan, di ba? At kasi pagka open source, kanya-kanyang toka yan Kung sakasakali. O gamimin ganitong module, ganito, di ba? Hindi siya, ibig sabihin, hindi imposible. Nandito pa ang UP, Hindi ka, yung mga bata nga nagawa sila, di ba? Sila pa, gobyerno, hawak nila yung budget. Mas lalo silang sisipagin. Pagka nakita nila yung mga ginagawa nila, ginagamit ng gobyerno. Tapos hawak nila yung pondo, di ba? Kayang-kaya. Madami din po kaming partner na mga schools. Tulad ng mga FEU, PUP, JRU, tapos Adamson. They're talking naman sa amin na gustong-gusto po nila yung idea. Lalo na po yung mga organizations natin, computer engineering organization tulad ng ICPEP. Tapos we have talk na rin po sa PSite, yung mga grupo po ng mga ating mga kagalang-galang na mga chairpersons din. Gustong-gusto po nila yung mga mangyayari when it comes to open source. Yun. Maganda naman po yung mga suporta. Suporta din po ng gobyerno siguro. Yun kailangan din namin talaga. Para tutulungan. Siguro mas susuportahan kayo ng gobyerno pagka alam nila may impact kayo sa kanila. Kumbaga sa kung malaki na yung community nyo, kinakailangan ko boto nito. Diba? Pwede ka na makinig. Pwede. Kasi pagka nakita nilang, hindi, doon ako sa may reliyon yun Mas maganda doon. mas malaki impact ko doon, di ba? Mas maganda, maghikayat pa kayo, palaking yung grupo, di ba? Siguro pagka naging at least 20 million kayo, mas malaki pa doon sa kulto ng kabila. Pagka naging mga at least 5 million, 3 million, di ba? Malakas na yung sigaw niyan. Pakikinggan na kayo, di ba? Ibig sabihin, pakikinggan na tayo na dapat ganito gawin natin. Suggestions lang naman Tapos nasa kanila naman yan, kung pakikinggan, di ba? Re-reviewin, kung ano magiging impact, ano ba may tutulong sa gobyerno. At the same time, ano ba yung matitipid ng gobyerno? Alam ko, napakalaki na matitipid ng gobyerno pag gumamit sila ng open source. Yes. Mapapagtulong-tulungan. Actually po, itong event po namin, we were fueled by different sponsors na ganun din po, lakas din po ng suporta sa amin, tulad po ng Intel, Epson, MSIX, IonTech, Comworks. Alam po nila kasi na maganda po yung magiging at least malalaki naman pala yung mga sponsors nyo, di ba? Ibig sabihin na kahit papano, nasusuportahan yung open source. Kasi aminin na natin, programa talaga sila sa open source. Hindi libre ang magkaroon ng event na ganitong kalaki. Hindi yan, ibig sabihin, pati pag-organize, hindi biro. Hindi biro. Ibig sabihin, kinakailangan mo ng pondo. Ewan ko lang kung meron malaking ahensya ng gobyerno na may nakuha na kayo na na-sponsor, nagbigay ng 1 million, 2 million. Wala po. Kailangan po yun. Diba? Kasi, milyon ang gagastusin mo dyan. Sa aming matematika, talagang malaki ang gagastusin. Oo. Yung gobyerno, nakikita namin, participation nila ay umattend. Pero yung suporta sa sponsorship ay hindi naman talaga. Hindi ko rin naman sila masisisi. Welcome remarks. Hindi ko naman sila masisisi kung hipit na talaga yung
pondo nila. Oo nga, diba? Siguro manggagaling sa taas eh. Kailangan nga mas maintindihan, lalo nito, itong panahon na to, budget deliberation na to, pagbukas ng after the SONA. Yun na, pag-uusapan na naman, ano ba yung mga pagkakagastusan natin. Ito, sabi nga ng isang texter, malamang ang inabutan ho nila ay cassette tape pa ang ginagamit sa computer. Yun, alam niyo ba yun? Inabutan yun? Inabutan ko ng araw yun, nung high school ako. Parang hindi ko nagsisave ng date. Tigilan mo ako. Inabutan ko kasi floppy disk hindi, na. cassette tape, sinesave siya ron sa may disk drive talaga. Sinasabi pa nga sila. Commodore 64 pa yung gamit namin computer sinasabi na hindi ko maintindihan yung Betamax daw. Hindi naman. Hindi ko naabutan yun eh, yung Betamax tape. Nag-computer kami nung high school, yung Commodore 64. Nagsisave ko. Cassette tape. Doon ako natuto na kinakailangan yung 5 seconds pala doon ka magsisimula. Para tatama ka na rin sa itim. Pag in-start mo, nauna ka ron, hindi magre-record. Kaya nga, cassette tape nga, di ba? Kung yun ang inabutan ng mga nakaupo ngayon. Hindi nila maintindihan to. Malalim kasi. Pacman lang lang. Malalim kasi. Kaya, siguro, kung once a year yan, siguro, kung magkakaroon pa ng dagdag na pondo, di ba? Pwede gawing quarterly. Siyempre, alam ko naman na hindi ganun kadali para mag-leak up ng ng pera para magkaroon ka ng buwana na ganyan, di ba? Pero kung makipag-coordinate siguro sa mga gobernador, katulad yan, nakikinig si Ma'am Brenda, alam mo naman si Ma'am Brenda, napakasipag niyan. Napupunta sa mga ibang probinsya yan. Nasa Pangasinan siya nasa Pangasinan siya, kausap niya si Governor Espino, di ba? Ang laking probinsya ng Pangasinan. Ngayon, kung mako-coordinate natin yan sa mga gobernador, pwede. Ito, sir, makakatipid kayo rito, di ba? Sa programa ni Ma'am Brenda, di ba? Okay. Makakatulong sa atin ng malaking bagay sa open source. Sige, pilitin natin next week. May bisita tayo rito. Oo, yan, pilitin natin. Kasi sana nga nakikinig si Senator Bam, kahit na hindi pa napapadala yung sulat. Pina-imbitahan po namin kayo. Mas bilib ako kay Bam kaysa dun sa isang Aquino. Ganito lang yan eh. Nagkataon, magka-apelido lang sila. Pasensya na. Wala na ako sinabi. Sige ho. Bye-bye time na kami. Baka meron kayong gustong batiin, Sir Merrick. Naka-image yung listahan pero magpapasalamat kami sa Bigatin sa pag-imbita sa amin at binigyan kami ng pagkakataon para ma-promote nga ang aming mga ganyan events. Kalakas sa akin, di ba? Maraming salamat, sir. Para sa atin naman lahat yan, di ba? Actually, yung mga grupo lang natin, yung mga advocates yan, yung mga open source, tuloy lang tayo. Huwag tayong mapapagod magbigay ng magagandang bagay sa community, sa mga bata. Yan. So, yun lang. Maraming salamat. Tama yung sinabi ni Texter. Texter Avidman. You're right about the use of open source, but you need to be loud. Loud enough to be heard by the government because money talks louder. Talagang ganun, di ba? Biya mo, when money talks, everybody listen. Oo nga, diba? Ano raw? Ikaw naman, Ma'am Mitch, ano ba yung may listahan si Ma'am Mitch. Actually, this is pure advocacy program talaga. Galing po talaga to sa puso. Kaya kailangan po talaga namin ng malaking suporta sa iba-ibang organisasyon. Organisasyon tulad sa school, sa mga corporate na magpo-fuel po ng mga events namin, sa different media partners para mas marinig nga po and make it loud. Then, sa mga iba-ibang communities, kailangan and organizations. Siguro sa ngayon, madami naman pong sumusuporta, but we need more, parang ganon, to become more useful and to become more of service. Kinakailangan natin mga 3 million signatures. Di ba? Yan. Di ba? Siguro kasi may mga ganyan eh. Si Ate Kay, 1M lang. 1M lang, di ba? Di pinapansin. Kung 3 million yan, malamang pwede na. Pwede nang pakinggan. Malaki-laki lamang na yun. Magpa-party list na nga daw po si Albert eh. Open source. Dapat nga pagkaroon talaga ng party list ang open source. Ng IT community magkaroon talaga. Para pakinggan. Di ba? Ngayon, pipili na lang. Marami naman mga qualified dyan eh. Ang government kasi mismo isang malaking open source. Yun na nga. Open source of corruption. Diba? Yun ang problema. Yan ang open source na walang ledger. Bukas na bukas. Bukas na bukas pero sarado yung libro. Si Albert. Baka merong... Ayun naman, para sa mga kabataan dyan, exhaust na natin yung kalayaan natin, yung freedom to use, freedom to share, para, mas mapalawig natin yung kaalaman natin sa IT para sa bayan natin. Okay. So, ano ba yung website natin na ginagawa pa yung para dyan?
Pero yung sfd.ph, nakaabang na yun. Taon-taon naman na binubuksan namin yung website na yun. Pero pwede rin silang pumunta sa aming Facebook, My 8 Layer, yung page namin sa Facebook na madalas kami nag-update doon tungkol sa mga events at saka mga yung aming kultura, nakikita rin doon. Bisita din po tayo sa www.8layertech.com. May mga vlogs po tayo dyan about open source. Okay. Salamat sa mga sana makabalik pa kayo rito bago tayo mag-start ng event natin. Para at least sana may mga representative na rin sa government para mas masarap yung balik-taktakan natin. Oo, di ba? Para at least para may nasisisi tayo. Hindi naman actually. Mahirap pag tayo lang nag-uusap dito. Matakot siya saan pupunta ako diyan. Hindi naman namin. May napapagbagsakan tayo ng problema. Para at least, di ba? Baka meron pa sila mabagsak na solusyon. Tsaka makita rin natin ang kanilang mga opinion sa bagong teknolohiya. Okay. Yun, di ba? Para meron silang konting kaalaman, di ba? Hindi naman Hindi naman natin sila sisisi. Napapagsumbuhan lang. O yan. Dahil uulan mamaya, here comes the rain again. Yan, Eurythmics. Naalala ko yung tinext kanina ni Avid. Okay. With that, ay pagaling ka, Ma'am Arnie. Ma'am Arnie, next Saturday. Yes. Ako po si Dan Macaranas. Ellison Barcelo po. Ito po sa Bigatin sa Radyo Inquirer, 9:90 AM. Next Sabado ulit, 11:04 ang ating oras. Radyo Inquirer. 9:90 AM. Ako, sa personal ko lang, hindi po ako abogado. Pero yung first affidavit, nako, yung wala akong lusot sila Jingo Estrada ron at saka si Senador Bong Revilla at saka si Enrile. Talagang papunta po kay Gigi Reyes. Detalyado ho bawat saro. Yung nakuha ang ebidensya kay Ben Harluy, dagdag mo yung kay Janet Lim Napole, pulido, at saka yung kay Ruby Tuason, suwak na suwak mga kababayan. Ang tanong lang natin, sa paggamit ng ebidensya niyan, may kapalit ba itong kay Janet Lim Napole? Itong mga senador na tulad ni Jun Magsaysay, Richard Gordon, credibility lies in the proof, documentary evidence. Itong kwento ng fertilizer fan scams. Hindi po tayo nag-aabuga-abuguduhan dito. Pero yun ang katotohanan dito Sa dami ng listahan, doon talaga magkakatalo. Ito mga siniwalat ni Senator Sergius Menya sa mga websites at saka sa pahayagan na nag-warning siya na ito raw next year, 2015, may mga blackouts daw sa Metro Manila at hindi na raw pwedeng sisihin ng Arroyo Administration kundi ang Aquino Administration. Kami naman dito sa Department of Energy, ang tinitingnan natin dito ano ba talagang plano natin, ano yung outlook more than anything else. You see any policy in the process that will address this sector that needed to feel that growth na nararamdaman sa ibang sektor like the agriculture? Palagi ko yung sinasabi na ang pinaka-powerful instrument na pwedeng tumulong sa mahihirap at mag-create ng jobs ay ang budget. Kung yon ay gagamitin para makakreate ng jobs sa agrikultura at sa ibang sektor, malaking tulong ang magagawa niyan. Arlene de la Cruz and Jake Maderazo. Banner Story. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. Banner Story. Mga araw-araw na pangangailangan. Mga balitang may pakinabang. Mas madali nang malaman. Libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT1 and 2 stations. Inquirer libre. Radyo Inquirer. 990 AM. 990 AM. It's 11:06. Sa ating po mga balita, papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo bukas ng umaga. Ayon sa Pag-asa, may international name na New Guri ang bagyo at tatawagin itong Florita pagpasok ng bansa. Muling namataan ang sama ng panahon sa bahagi ng Virac at Anduanes. Hindi ito inaasahang magla-landfall at papasok lang sa PAR o sa katatahakin ng direksyon ng Japan. Pero maaari itong palakasin ng habagat na magdudulot ng pag-ulan sa bansa. At yan po mga balita. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM.
Ano pa yung mga produktong tinitinda ngayon sa merkado na napansin niyo na dapat wala sa merkado dahil sa mataas na toxicity? Yung po nakita natin na yung may mga vinyl o yung mga gawa sa PVC, nakakasira doon sa reproductive, yung sa pwede mag-link sa asthma at saka sa thyroid. Ito yung mga dapat iwasan yung raincoat na gawa sa PVC. Actually, ang One ASEAN, maraming tatamaan, maraming makakabuti, pero yung tourism makakabuti. Ngayon ko lang na-realize kagaya ng sinabi mo yan, pati siguro yung accessibility mas madali. Di na yung maghihintay ka pa ng magpapaalam sa isang bansa, lalo sa mga turista, di ba? Pilipinas hindi magtatayura ng mga infrastruktura sa